Nakakunot ang noong niyuko ni Jess ang pagkain ng anak na si MJ. Ang walang kamatayang spaghetti, breaded chicken, at french fries ng McDonald's. They were her son's favorite. Pero sa pagkakataong yon ay halos hindi nito nagalawang pagkain. May umaagaw ng atensyon nito. Sinundan niya ng tingin ang tinititigan ni MJ. Sa ikatlong mesa mula sa kanila ay may dalawang batang lalaki. Halos kasing edad ng anak ang mas maliit at marahil 6 na taong gulang naman ang mas matanda. Humahagik-gik ng tawa ang bunso habang nilalaro ang french fries at sinusubong pilit sa ama na nakatawa sa pagitan ng pagsaway sa anak. Jessa sighed. Humigit kumulang ay nahuhulaan na niya kung anong nasa isip at damdamin ng anak. At hindi pa man niya na ilalabas lahat ng hininga, ay bumaling na ito sa kanya. I wish Daddy were here. Malungkot na sabi na mag-aapat na taong gulang na bata. Dinampot ang french fries at idinutdot sa mayonnaise. Muling naglabas ng malalim na hininga si Jessa. Sinikap ng ngumiti. He'd be here soon? MJ grimaced. Lalong pinakadot-dot-dot-dot ang fries sa mayonnaise habang sa manlupaypay iyon. You always say that. I know Daddy's not coming home anymore. Your father won't miss your birthday, MJ. Masiglang sabi niya, bagaman sa kaloob-looban, ay hindi niya matiyak kung dapat bang ikatuwan na magbabakasyon si Ralph mula sa trabaho nito sa Bahrain bilang chief engineer. Ni hindi nagbago ang anyo ng bata. Binalingan ng styrofoam ng spaghetti at yun naman ang pinaglaruan. He won't come. Natitiyak nitong sagot. Hindi siya dumating noong mga nakaraang birthdays ko. Besides, more than 1 month pa bago ang birthday ko. Ang hikbing nasa tinig nito at ang pananaghili sa mga mata habang nakatitig sa dalawang bata ay pumiga sa puso ni Janice. Your daddy's curse, MJ? Hindi ba tuwing birthday mo may tinatanggap kang regalo mula sa kanya? Hindi nito pinansin ang sinabi niya. Ang mga message ba sa internet ay galing talaga kay Daddy, Mommy? The question surprised Jessa. What made you doubt that? Tumaas pa ba ang munting mga balikat? Tinutokso na nga ako ng mga playmate ko sa school. Wala naman daw akong daddy. Pretend daddy lang daw. Baka si lolo at lola lang nagbibigay ng gift sa akin tuwing birthday ko. Itinuwid niya ang sarili. You know that's not true, MJ. Nakikita kay ni Daddy sa webcam. Nagkibit ang mga balikat ang bata. It could be like the ones in the movies. Dahaya lang. And he looks like an Arab. Muntik na siyang matawa sa huling sinabi nito. That's ridiculous. Besides, your father's coming home this year. I've heard that many times before. Mahinang sabi nito, nasa tinig ang resignation. Ipinagpatuloy ang paglalaro sa pagkain. Darating ang daddy mo sa birthday mo, promise. Kumunot ang munting noo at tumingala sa kanya. Hindi niya kailanman inusal ang salitang promise dito kung hindi lang din niya kayang tuparin. Alam yun na MJ. Unti-unting umaliwalas ang mukha nito. Are you sure, Mommy? Tumango siya. Sinikap ngumiti. So, now eat your meal. Sayang yan. May siglang binalingan ni MJ ang pagkain. Sana'y birthday ko na bukas para nandito na si Daddy. Nasisiyahang ngumiti ito at dinala sa bibig ang fried chicken. Napasandal sa upuan si Jessa. Nakahinga siya na maluwag. For now, napanatag sa MJ. It wasn't an empty promise though. Sa nakalipas na 3 taon at kalahati ay hindi umuuwi ng Pilipinas si Ralph. Natitiyak din niyang hindi ito uuwi sa taong yon, kaya naman itong nakaraang linggong sinulatan niya to sa pamamagitan ng internet, ay nakiusap siyang sana'y magbakasyon naman to sa birthday ni MJ. Nangako si Ralph na darating. Hindi niya alam kung matutuwa roon o mag-aalala. But she was left without any choice. MJ wanted his father.
3 taon at kalahati na sa Bahrain si Ralph at hindi pa ito nagbakasyon kahit minsan. Umalis ang asawa 2 buwan matapos silang ikasal upang magtrabaho sa ibang bansa, sa halip na pangisawaan ang negosyo ng pamilya. Alam ni Jessa kung bakit yun ginawa ni Ralph, upang iwasan siya. Ng mga panahon yun, ay pinagpapasalamat niya yon. It was a convenient escape for her, pero hindi ngayong lumalaki na sa MJ. Naghahanap na ito ng ama. Ang labis sa pagtingin ng mga biyanan niya sa anak ay hindi kayang sapatan ng pangangailangan at paghahanap ng bata sa ama nito. Katunayan, kahit ang mga biyanan inuubusan na ng maidadahilan sa bata, kahit ang mga ito, hindi mahikayat si Ralph na umuwi nitong nakalipas na 3 taong mahigit. Alam niyang siyang sinisisi ng biyanang babae sa pag-alis ni Ralph patungong ibang bansa. Kung maaari lang siyang paalisin ito at iwanan sa mga itong apo, ay ginawa na ni Mrs. Santiago. Isa marahil kumbinyente kung iiwan niya si MJ sa mga biyanan at umalis na lang. Dapat ay yun ang ginawa ni Jessa una pa lang. Dapat ipinagkaloob na lang niya sa mga Santiago ang sanggol. Pero nanaig ang takot at inseguridad sa kanya. She had barely 21 and hadn't even finished her college when Ralph married her. Ang ama niya ay namatay nang nasa 2 taon siya sa kolehiyo. Ang mama niya na isang public school teacher at ang nakatatandang kapatid ni Sarah ang patuloy na nagbalikat sa kanyang pag-aaral. Isang malaking tulong sa kanilang mag-inang may kalakihang sweldo ni Sarah na empleyado sa isang kilalang travel agency. Subalit ang nasa huling taon na siya sa kolehiyo, ay inatake sa pusong kanyang ina na siyang sanhi ng pagkamatay nito. 4 months later, sumunod si Sarah sa ina. Grieving, confused, without any money. Jessa had nowhere to go. It was a desperate measure. Hindi niya pinlano. Makalipas ang 3 buwan mula nung ipanganak ang bata, ay nagtungo siya sa mga Santiago. Muli siyang humugot na malalim na hininga. That had been almost 4 years ago. Malaki nang pinagbago ng buhay niya. She was financially secured now. Bagaman, hindi umuuwi si Ralph ay nagpapadala ito ng salapi sa kanya bilang asawa. Salaping labis-labis kahit sa alinmang luho niya. 2 years ago, tinapos na Jessa ang pag-aaral ayon na rin sa suwestyon ng biyanang lalaki. On her college graduation, tinanggap niya mula sa biyanang lalaking isang bagong Toyota Corolla. Dapat ay maligaya siya, pero hindi yun ang nararamdaman niya. May bahagi ng pagkatao niyang tila may hinahanap, at alam niya kung ano yon. Tumagos ang tingin ni Jessa sa clear window, papalubog na ang araw. Naagaw ang atensyon niya ng 2 magkasintahang nakatayo sa labas ng burger chain at magkahawak kamay. Nasa mga mata ang dalawa ang pag-ibig at romansa habang nag-uusap at nagtititigan sa isa't isa. Iyon ang kulang sa buhay niya. Muli, hindi niya maiwasang makadama ng lungkot. She will be 25 in a couple of months' time. Hindi pa nangyayaring hindi siya nakatawag ng pansin tuwing naglalakad siya sa pampublikong mga lugar. Maganda siya, mistisahin, ang buhok niya'y itim na itim at lampas balikat. There was a classic lift to her cheekbones and nose, and the warm sensuous mouth. Totoong maganda siya, at hindi miminsang may mga nagmumungkahing sumali siya sa beauty contest sa eskwela at sa lugar nila noong kadalagahan niya, na pawang hindi niya pinatulan. Pero wala na ang dating Jessa. Ang impluwensya at halimbawa ng kanyang biyanang babae ay nagpabura sa dating schoolgirl image niya, and it was replaced with the poised and sophisticated young woman. Isa lang ang naiwan sa kanya. Yon ang lihim na galit kay Ralph Santiago, the man whose name she bore. Ang tanging nagpapatagal lang sa pagsasama nila dahil kay MJ. MJ belonged to her and could never be taken away. Hanggang nananatili siyang kasal kay Ralph. Ang pag-iisip niya ay pinutol ng tinig ni MJ. Could we send Dad a message tonight, Mommy? Nagpadala ka lang yung sulat sa daddy mo nung isang araw, RJ. MJ pouted. Sasabihin kong anniversary ni na Lolo at Lola next week para mas mapadaling uwi niya. Oh, napasandal siya sa upuan.
Sa isang linggo'y ika-35 anibersaryo ng mga biyanan, natitiyak niyang hindi darating si Ralph. Dahil kung darating ito, nabanggit na nito sa kanya sa palitan nila ng usapan sa internet. But he promised to come home on Audrey's birthdays. Please darling, wag nating madaliin si Daddy sa pag-uwi kung hindi pa talaga June ang bakasyon niya. Tiyak na hindi siya papayagan ng boss niya. Mahalagang trabaho ng daddy mo sa company niya, MJ. Hindi ba mahalaga rin naman sina lolo at lola dahil anniversary nila? Of course. But your grandparents understand that daddy's too busy. Hindi siya maaaring umuwi hanggat hindi natatapos ang kontrata niya. Mahirap na boss ang mga Arabs, diba? MJ grimaced. I wish he didn't have to work with those Arabs, Mom. Sabi nga ni Lolo, dapat sa company na lang natin siya nagtrabaho. Just like Mark's dad. Wala siyang maisagot doon. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ipinagpatuloy ni MJ ang matamlay na pagkain habang pasuyap-suyap sa mag-amang nasa kabilang mesa. Napatitig si Jessa sa anak. Habang lumalaki to, ay wala mag-iisip na hindi to isang Santiago. Kahawig ito ng biyanang lalaki. Nang araw na magtungo siya sa mansyon ng Mang Santiago, ay kahibla lang ang pag-asa niyang kikilalanin ng mga ito ang bata. Subalit nakita niyang biglang pagkislap ng mga mata ni Cordelia nang tingnan ng sanggol. Ni hindi nito gustong bitawan ng bata kahit na magsimulang umiyak. Jessa hadn't expected marriage. Ang motibo niya na magtungo sa mga Santiago ay upang hingi ng suportang pinansyal para sa bata. Subalit agad na naakit si Cordelia sa sanggol. At nang matiyak namang itong hindi niya iiwan ng bata, ay agad na inudyokan ni Mrs. Santiago si Ralph na pakasalan siya. Isang linggo makatapos ang ikinasal sila ni Ralph sa isang simpleng civil wedding. 2 linggo pagkatapos ay muling pinabinyagan ni Mrs. Santiago ang sanggol nang malamang apelyido niya ang tanggal nito, Marquez. Madaling nagawa ng paraang magkaroon muli ng panibagong birth certificate ng sanggol. Kay daling mangusap ng salapi. Ang sanggol ipinangalan ng Michael James Santiago bilang sunod at alaalas na mayapang bunso ng anak ng mga Santiago. 3 buwan makalipas ay umalis si Ralph patungong Bahrain. Let's go, Mommy! Muling pukaw ni MJ sa daloy ng isip niya. Isang simsim sa soft drinks nito ang ginawa at saka patalong bumaba mula sa silya. Habang pauwi sa bahay ng mga biyanan, ay nakatulog sa kotse ang bata. Napagod marahil to sa eskwelahan. Sa kagustuhan na rin ng mga biyanan, ay ipinasok niya sa prep school ang anak. Jessa smiled at her son lovingly. MJ was a smart kid, matalino, at nasa edad na maraming gustong malaman. He was the joy of her grandparents. Sa retirement age ni Felipe Santiago, si MJ ay tila sinag ng liwanag. If only for that, sulit ng kasinungalingang ginawa niya. Sa pagkakaalam niya, halos ikamatay ni Cordelia ang pagkawala ng bunsong anak. Nang mamatay ay 27 taong gulang. Nakaahon ang matandang babae mula sa depression nang dumating si MJ sa buhay ng pamilya. Higit kailanman, ngayon niya natiyak na tama ang ginawa niyang pagdadala kay MJ sa ama nito. Bukod sa kasiyahang idinulot niyon sa dalawang matanda, ay hindi niya kayang isipin kung anong naging buhay nila kung hindi sa ginawa niya. Kung dahil sa material na kasaganaang tinatamasa nila mag-iina ngayon, napakaliit na kabayaran ang usig ng budhi at sakripisyong ginawa niya. Ipinasok ni Jess ang sasakyan sa paikot na driveway at hinhinto sa mismong tapat ng entrada ng mansyon. Umikot siya sa passenger seat at tinanggal ang seatbelt na nakakabit kay MJ at akmang bubuhatin ito nang magising ang bata. We're home, sleepyhead. Nagbulat ito ng mga mata, maliksing bumaba ng sasakyan. Ma'am, that's Uncle Carlos' car. Bulalas nito, sabay turo sa garahe. Nilingon niyang hinayo ng tingin ng anak. Kumislap ang mga mata niya pagkakita sa pamilyar na sasakyan na nakaparada sa covered garage ng mansyon sa tabi ng Mercedes-Benz ng biyanang lalaki. Oh yes, it is, sweetheart.
Wika niya. Si Carlos Benitez ay ang acting CEO ng Santiago Equipment, isang trading firm ng mga heavy equipment na may mga sangay sa Japan. At dito na atang ang malaking pamamahala sa kumpanya mula nang umalis si Ralph patungong Bahrain. Humakbang sila mag-ina papasok sa loob ng mansyon. Jessa smiled at the sound of Carlos' rich voice. Kausap nito ang biyanan niyang lalaki. Uncle Carlo! Patakbong bati ni MJ. Sinalubong ni Carlos ang bata at binuhat pataas na Boy Gilgeld. Miss me, Pubir? Did you bring me the life-size balls of robot? He asked excitedly. Carlos laughed. You bet. Pasahero kong robot mula pa sa bahay. Biglang nagpababa ang bata at excited na binalingan ang abuelo na nakatawa. Tawagin mong driver, iho. Ipakuha mong robot at ipadala sa silid mo. It's good to see you again, Carlos, Janice said. Isang masuyong ngiti ang pinakawala ni Carlos sa kanya. Yes, me too. Akala ko'y naligaw na kayo na MJ, Janice. Matabang na komento ni Mrs. Santiago na lumabas sa sala, kasabay ang isang katulong na may hawak na tray ng juice para kay Carlos. Nagaya pa sa McDonald's sa MJ, Mama. Wika niya sa malumani na tinig. Sa MJ agad na tinakbo ang abuela. At nagpa-take out ako ng french fries sa inyo ni Lolo. Wika ng bata. Mommy, naiwan natin sa kotse. Oh, thank you, dear. Ipapakuha ko kay Lolita. Nilingan nito ang katulong at tinanguan. Now, give Lola a big hug. At inuwian ako ni Uncle Carlos sa malaking Volkswagen, Lolita. Kunin mo rin sa kanya, Uncle Carlos. Pasuyap ng nitian ni Jessa si Carlos bago iniwan ang mga ito at nagtungo sa kusina. Anong menu natin ngayon, Manang Juling? Tanong niya sa kusinera na abala sa paghahanda ng dining table. Nagpapaluto ng lechong kawali si Senyora, ma'am. May amplaya con carne at mushroom soup. Nagpahabol pa ng chicken na fritada. Sagot ng kusinera. Ang akmang pag-aalok ni Jessa ng tulong ay napigil sa lalamunan niya sa pagpasok ni Mrs. Santiago sa kusina kasama sa MJ. Inaantok ng bata, Jessa. Paano pa ito makakapaghapunan? Busog naman sa MJ, Mama. Exactly. Isang buntong hiningang pinakawalan nito na nagbabadya ng disgusto. Hindi dapat hinahalinhan ng french fries ng hapunan ng bata. Hindi na niya sinagot iyon at natitiyak niyang hahaba lang ang usapan. Alam niyang sa tuwin ay hinahanapan siya ng biyanan na mapipintas pagdating sa pag-aasikaso sa anak. Mataktika nga lang ang pamumuna nito. Natitiyak ni Jessa na hindi siyang gustong mapangasawa ng panganay nitong anak, subalit dahil kay MJ ay napipilitan tong pakitunguhan siya. Nang una siyang dumating sa mansyon ay kay MJ lang nakatuon na buong pansin ni Mrs. Santiago, ni hindi ito nagtanong kung saan sila nagkakilala ni Ralph o kung anong uri ng pamilyang pinanggalingan niya. Hindi rin ito nagtatanong kung bakit wala man lang siyang kamag-anak na ipinakikilala. Walang mahalaga sa ginang kundi ang apo. Niyuko niyang anak. It's bedtime, honey.